Hello guys. Good morning sa inyo. Drudge Motovlog po ang inyong tagapaglingkod. Mabuhay tayong lahat. So for today's video is tayo ay magkukwento lamang regarding dito sa camera na gamit natin. Kasi kung mapapansin nyo is maganda yung pagka-wide nung no. So para sa akin maganda yung pagka-wide kasi nga naman dahil tayo ay nakabili ng segunda mano na GoPro Hero 4 na silver. Although nabili ko siya ng mura lang naman kasi alam nyo naman yung halos dekada na yung model ng camera na to. I mean, dekada na, halos 10 taon na mahigit yung ganitong model, no? Dahil alam naman natin na meron ng GoPro 12 at saka 13. So, ang layo nung difference nung 4 hanggang dun sa pinakamataas na model. So, yun nga, sabi ko kasi gusto ko sana Hero 6. Pero is dahil kapos pa rin tayo sa budget, kasi ang budget ko talaga is 3,500 lang. Tumitingin nga ako actually sa online, yun nga, yung mga SJ cam. Pero is meron kasi akong nabasa na kung babudget ako ng ganon na para sa akin malaki na yung 3,000 hanggang 3,500, no? Kung magbabudget ka ng ganon, yun nga nabasa ko is what if hindi mo muna i-try mag GoPro Hero 4. So lalo na lahat naman ng motovlogger vlogger is nag-start sa ganitong model. Yun nga, itong Hero 4. Kahit si Boss Reed, napanood ko rin yung mga 5 years ago niya na vlog o kanyang video sa kanyang pagmamotovlog, gumamit siya ng Hero 4. So syempre tayo, dahil wala pa naman tayong budget, hindi naman nagkakalayo yung quality ng Hero 4 tsaka dito sa cellphone na ginagamit ko. So ayun guys, magpapagas muna ako. Wala kasing shell dito dito ako magpapagas sa ito lang din sa may halong buhay na tubig lang. So itong video natin ay saglit lamang, no, dahil wala akong nabiling SD card sa ngayon na medyo malaki-laki yung storage. So ito ay meron lamang na 37 minutes na available para makapag-record ako. Then yung battery, hindi ko sure kung gaano siya katagal, pero dahil second hand na lang, hindi naman natin masasabi yung niya, itatagal, lalo pag nasa biyahe tayo. So nabili ko tong Hero 4 nung Saturday. Nabili ko siya sa marketplace. So naka-interest ako, piniem ko yung seller. Then nag-schedule kami ng meet up. So taga-Taguig si sir. Shoutout pala kay sir na binilang ko ng GoPro Hero 4 Silver, si Sir Goodshot 2.0. So ayan, namimitik po siya sa Marilake at saka actually sa Kabyang. Galing siyang Kabyang noong time na nag-meet up kami. So ayan, follow nyo siya, Goodshot 2.0. Shoutout sa sir, mabuhay ka. Mabait si sir kasi binigyan niya tayo ng libreng mic, then mga accessories, 2 battery. Although yung battery is medyo kailangan na rin natin palitan, pero nagagamit pa naman siya. Yun nga, gaya ng sabi ko, hindi ko naman masasabi kung gaano katagal yung parang pinaka lifespan niya. So yan ang kailangan kong i-provide. Kailangan ko naman i-provide yung battery tsaka SD card. So ayan, pag magpapagas din tayo, distansya tayo, no? Literal na barya yung pera natin. Kaya pala mabigat yung wallet ko. So on the way na tayo sa pupuntahan natin. Tayo ay magdadaang hari na lang. So ayan guys, nandito tayo ngayon sa Daang Hari. So continue na natin yung ating kwentuhan. So yun nga, yung quality ng
cellphone natin tsaka itong GoPro Hero 4 eh hindi naman nagkakalayo sa video quality. Ang advantage lang na itong Hero 4 is naka super wide siya. Syempre, yun naman yung parang pinakahabol natin eh. Kaya minsan di ba doon ko nilalagay sa dibdib ko yung cellphone ko para lang mag wide siya, para kita lang yung buong panel. Pero ito, naka-mount siya sa aking helmet. So talagang motovlogger yarn. Yun yung datingan ng ko eh, kaya medyo nakaka-excite lang. So kailangan ko na nga talaga mag-provide ng malaki-laking storage ng SD card para dito sa ating GoPro Hero 4. And then yung battery kasi napansin ko is nagtutubar ka agad siya. So hataw lang tayo ng konti guys kasi may hinahabol akong time dahil nakapag-commit ako doon sa kliyente na sabi ko mga 12 PM ako makakarating. Actually ngayon ko nga lang din siya nasagad ng mga ganito katakas itong Aerox. Actually guys, kung mapapansin nyo sa video ko, pagka in-upload ko to medyo malalayo yung distansya ng cut, kumbaga, kasi tinitipid ko yung battery tsaka yung time dahil meron na lang akong nalalabi na 30 minutes hindi ko naman masasabi yung biyahe kung gaano katagal. So ayun guys, kita ko dito sa screen nung Hero 4, nasa 2 bar na yung camera natin. Then meron pa tayong 25 minutes para makapag-record. So hindi ko alam kung hanggang saan yung magiging usapan natin o magiging kwentuhan natin. So andito tayo ngayon sa Dasmariñas, Cavite at malapit sa NCST. So shoutout sa mga nag-aaral dito sa NCST Dati si Papa job po siya na duty as a security guard. So kayo guys, sa darating na bakasyon sa October 31 kasi matik naman yan, walang pasok. So ang tropa is nag-decide mag-set ng ride. Yun nga sa Infanta, Quezon. So yun nga guys, yung nabanggit ko na yung mission natin na makapag-share ng konting biyaya para sa mga stray dogs. Paantay-antay lang po sa upload natin dahil kaya nag-invest din ako na itong Hero 4 para kahit papano ito na yung gamitin natin, kumbaga backup na lang yung cellphone ko. Paantay-antay lang po nung ating upload regarding sa mission natin. Medyo na busy rin kasi ako kasi araw-araw tayong naka-duty sa trabaho. Then magagawa lang naman natin yun pag weekend. So actually guys, bumili na lang pala ako sa online nung lagay ng pagkain ng mga aso. Bumili ako ng mga 15 pieces lang kasi yun lang yung nagkasya sa budget ko. Then pupunta ako ng palengke, doon na lang ako mamimili ng mga pagkain ng aso para ma-share natin sa mga stray dogs tsaka mga stray cats na wala nang nag-aalaga. So yun yung mission natin. Pantay-antay lang ng video guys kasi paglalaanan ko din siya ng budget dahil wala pa naman ako sa kayong kinikita sa YT channel natin So yun nga guys, mabalik tayo dun sa rides na napag-usapan natin. So medyo mahaba-haba yung rides na yun dahil first time ko lang din mag-Quezon Province nang nakamotor. Actually nakapunta na kasi ako ng Quezon Province nang commute lang.
shoutout pala sa lahat ng mga naka Yamaha version 3 na Aerox. Ride safe sa inyong lahat. So, nandito na tayo ngayon sa General Trias, Cavite. Lalagpas ko lang ng actually kanina pa, Dasmariñas, Cavite. Huwag naman po sanang umulan. Although nakabili na pala ako guys yung kapote. Manipis lang siya actually. Tag 175 lang. Sabi ko yun na lang muna kasi kapos pa talaga tayo sa budget. Hindi naman ako nahiyang sabihin yung kung magkano yung nabibili ko sa ganito, sa ganyan. Kasi yun naman yung buhay eh. Kaya nga sabi ko nga, di ba, sa vlog ko pag motovlog ko is regarding lang naman sa aking buhay, sa mga na-experience ko sa buhay, di ba? Hindi naman natin kailangan magpanggap. Kasi yung hirap kasi nung yung magpapakitang tao ka. Diba? Na natututunan natin maging totoo dapat. Kung ano tayo sa likod ng camera, dapat gano'n lang din tayo sa harap ng camera. Although may mga kanya-kanya tayong personal na problema, mga personal na pinagdadaanan. So yun, o nga pala ito, yung kahapon hindi ko napansin yung flarings ko dito sa sa bandang likuran ko. Merong hiwa, merong uka, kumbaga parang inukit. Hindi ko alam kung sinadya ba ito o hindi sinasadya. Kasi kahapon naglinis ako, nagulat ako ang lalim. So medyo masakit kasi kung kailan naman iniingatan mo yung gamit mo, laging naka-cover, di ba? So pagtanggal ko ng cover kahapon, actually 3 cover yun eh. Yung towel, cover ng motor na butas-butas. So tinupi ko na lang siya, ipinatong ko siya dito sa may upuan. Then isang cover pa na talagang cover para dito kay Aerox. Pero kahapon kasi pumarada ako sa office ng wife ko. Hindi ko alam, baka mamaya nabagsakan ng sanga ng puno. Kasi may puno doon sa may puno doon sa pinaparadahan ko ng motor. And then pangalawang naging problema ko ito, merong nasabitan ng papaludo ng tricycle kahapon. So hindi naman sinasadya ni tatay. Naatrasan niya yung motor natin na nakaparada lang. So itatanong ko pa to sa motor trade kung paano ba yung ganitong situation. So yun, syempre nung una na banggit ko nga kay tatay kung ano yung gagawin. Although may insurance naman ito, pero lang naman kapiranggot lang naman yung nabasag. Kasi maliit lang naman hindi naman siya talagang yung malaki yung damage. So yun, na kailan natin ma-practice yung ating maging kalmado lang. Kasi lahat naman dadaan sa pag-uusap. So yun lang guys, hindi ko alam kung ilang minuto na tong nako-consume nung memory card natin. Pero until now nagra-run pa naman yung natin, GoPro. So ayun guys, meron pa akong 5 minutes na natitira para sa recording natin. So yun lang guys, dito na muna matatapos ang aking review sa aking GoPro Hero 4 Silver. So Garage Motovlog po ang inyong tagapaglingkod. Mabuhay tayong lahat. See you next vlog na po. Babayo, babush.